Kagaya nito yung previous example. Diba kung tinitingnan nyo yung number 8, 10 yung ginamit natin. Ngayon gagawin lang natin 20. So drawing na lang natin. Yellow and blue. Ang sabi is meron kang 20 ampere. So 20 ampere daw to. 20 ampere rin to. Now ang tanong, ano yung current mo dyan? Okay. Automatically, pag meron kang open circuit sa delta, ang nangyayari, yung current mo dito, umiikot lang. So, mula dito, dadaan siya dito, then babalik. Kaya magiging angle nitong kabila is 180. Or pwede mong gawing negative 20 ampere lang. So, they have the same magnitude and yung kanilang angle is 180 degrees. Huwag mo nang isolve yung kanyang zero sequence. Automatically, ang zero sequence natin ay 0. Bakit 0? Delta. So, patandaan nyo lang yun. Sa delta, wala kang neutral current kasi wala kang neutral line. So, automatically, wala kang zero sequence current. Automatic yun. Hindi nyo na kailangan isolve yun. Basta delta. Okay, next. Kunin ko yung positive sequence. So, 1/3 red plus A yellow. So, ilan makukuha natin? Y natin, negative 20. Hindi yung magsisiro kasi negative 20. 11.5470 bar angle. Negative 30. So, ilan yung aking Y1 and B1? So, A squared, IR1, A, IR1. 11.5470 A squared. So, minus 120. So, magiging negative 150. Yung isa, A. So, 120. Lalagyan ko na 120. So, ilan yung ating positive sequence? Okay, next, yung aking zero sequence, negative sequence. So, 1/3 IR plus A squared IY. Yan rin yun. Positive lang yung angle. Ano tayo? Counter clockwise. Kaya magiging A, IR2, and A squared, IR2. Plus 120. Minus 120. May tanong dito sa number 10. Punta tayo sa kasunod.
Pwede nyo i-check muna bago tayo muna sa kasunod. Minus 1.5. Oh, pwede na. Actually, kahit hindi nyo gawin to, magagawa nyo pa rin to. Diba, tatandaan nyo lang, negative 30. Positive sequence tayo sa clockwise. So, minus 120, negative 150. Dagdagan mo ulit ng 120, magiging negative 270 or 90. So, doon na rin dito sa kabila, 30. Counter. So, 30 plus 120, 150 plus 120, 270 or negative 90. Kahit hindi nyo tandaan to, balikan nyo lang yung balance three-phase, di ba? Yung clockwise and counterclockwise sa APC at saka sa CPA sequence. Okay, 11. 3 impedances of 5 minus J10, 6 plus J5, and 3 plus J15 are connected in star to red, yellow, and blue lines of 3,300 volts, 3-phase, 3-wire. The phase sequence is red, yellow, and blue. Calculate the light current. Gawin natin. Y connected load, 3 wire. Ibig sabihin wala tayong neutral. 5 minus J10, 6 plus J5 plus, then alam natin ito ay 3,300. Now, pag sinolve natin to, hindi natin siya masasolve ng ganito. Kailangan mo mag-apply ng circuit analysis para mag-solve ka. Pero hindi natin gagawin dito yun. Ang gagawin natin, using sequence component. Meron naman tayong mga ohms, di ba? So, kunin natin yung zero sequence. Yan. 1/3. 5 minus J10 plus 6 plus J5 plus 3 plus J15. So, ilan yung aking zero sequence? Regardless. Pero para hindi na tayo mahirapan, ito na yung aking red, yellow, at saka blue. So yan na lang yung consumption natin. Red, yellow, so ilan tong zero sequence natin? 4 point. Ilan sequence? Ilan thousand to sunod. Bar angle. 0? Oh, 0? Sure kayo? J5 saka J15 yan eh. 5 minus J10 plus 6 plus J15. 0 talaga? 6 plus J5 ah. Saka 3 plus J15. Ha? So malito? 5.734 bar angle. 30.537. 5.737.
tayo malalaman mo naman kaagad kung may angle ka or wala kasi check mo yung imaginary eh. Negative J10, J5, saka J15. So may matitira kang imaginary. Okay, gawin natin yung positive sequence. So 1/3, 5 minus J10, plus A, 6 plus J5, plus A squared, 3 plus J15. 6.5552 bar angle, negative 62.8. Next, Z2, 1/3, 5 minus J10, plus A squared, 6 plus J5, plus A, 3 plus J15. .008 Ilan? 8.0088. Ilang zero? Dalawa po. Tapos negative 109.8549. Okay. Balance ang ano natin, di ba? Ang voltage source. Yes, sir. So, pwede natin sabihin na ang zero sequence and negative sequence niyan ay zero na. Hindi mo na kailangan i-solve kasi nasa concept natin yan, di ba? Ang kukunin na lang natin yung positive, which is 1/3, 3,300 over square root of 3 bar 0 plus A times 3,300 over square root of 3 bar negative 120 plus A squared 3,300 over square root of 3 bar 120. Wala naman ang taka dito sa mga to. Wala, sir. Bakit may square root of 3? Dahil kukunin natin phase voltage, di ba? Kaya divided by square root of 3. Palaging tandaan nyo sa given problem, nakalagay dyan palaging line voltage yan. Kahit hindi sabihin niya, basta 3-phase, automatically line voltage ka. Magiging phase voltage lang yan pag sinabi. Or let's say, pag yung Y mo, delta connected. Diba? 120 degrees apart kasi balance. Given na sequence mo ay RYP, ibig sabihin positive. Kaya 0, negative 120, and 120 yan. So, ilan yung aking V1? Hindi, kasi ang pinapahanap lang naman sa'yo, calculate the line current IR. So mamaya, makikita nyo paano natin susolve. So ilan yung V1?
05 for 2590 at 25590. bar angle. Ang kailangan natin, red line ng current, di ba, IR, which is actually equal sa 0 plus positive plus negative. Pero tatandaan nyo, wala tayong zero sequence current. Bakit? Open Y. Wala kang neutral. Kahit baka sabihin nyo kasi Y connection. Since wala kang linya dyan, so saan gagawin line current mo? Wala. Wala. Kaya wala tayong neutral current, so wala kang zero sequence. So ito, magiging 0 na lang. So matitira na lang natin I1 and I2. Ang kinagandaan ng phase sequence or symmetrical component is directly lang yan. I1, nagamit lang tayo ng Ohm's law. V1 over C1 plus V2 over Z2. Kaso wala tayong V2. 0 rin. So, pwede mong tanggalin yan. So, magiging ano lang, V1 over C1. Which is, eto, divided by eto. So, ilan yung sagot natin? Parang din. 2, 3. Wala na kasi. So, yan yung ating IR. Kung gusto mo kunin yung yellow, pwede naman natin kunin yung yellow. Hindi na kasama sa problem ko So, anong gagawin natin? Hindi magiging and yung blue. Ha? Pati sa baba. Kaya para magka-cancel out lang. Unbalanced naman yung system mo, kaya okay lang na parehas yung red, yellow, air. Number 11, may tanong. Okay. So, pinadali lang natin yung pagsasolve. Kasi kung sabihin natin, hindi ko gagamitan yan ng symmetrical component, anong gagawin ko dito? Dalawang loop ang gagawin natin para makuha ko yung current. So, magme-mesh analysis ako dito. Kasi loop 1 and loop 2. So, pinabilis lang natin siya. Yun yung dahilan kaya ka ng symmetrical component. That is only applicable pag unbalanced. Number 12. A star-connected load consists of 3 equal resistor of 1 ohm. The load is assumed to be connected to an symmetrical 3-phase supply with line voltage as 200, 3, 4, 6, and 400. Find the magnitude of current in any phase by the method of symmetrical. So, ganito pa rin yung drawing natin, ang balance natin yung load side. Red, yellow, and blue. So, ang voltage ko daw sa red papuntang yellow, walang nakalagay pero assume natin yan, 200 daw. Yellow papuntang blue,
346. And blue papuntang red is 400. 400. Balance ang impedance natin, di ba? So, ibig sabihin, Z0 and Z2 is 0 ohms. Ang meron lang tayo, Z1, which is equal to 1/3 na 1 plus A times 1 plus A squared times 1. Tama, di ba? Tama ba? Sabi natin sa first. Sino? Ang alin? Eh, nakalagay sa problem na balance siya. Tingnan mo sa 11, nakalagay na line of 3,300 volts, 3-phase, 3-wire. So, balance yun. Yung source mo, oo, pare-parehas. Yung sa 12, nakalagay naman 3 equal resistor. So, ang load mo ang balance. 1 ohm. Kasi may tanong ako. Pwede rin natin i-verify yun, di ba? Yung RY na yun. Kahit Sa baba yung R, tapos sa taas. Wala yung problema. Parang yung kanina, RY. Basta tatandaan nyo kung saan kayo nag-label. Wala yung problema. So, ilan to? 0. Okay, so 0 ohms tayo. Paano yan? Hindi na natin masasolve yan. Kasi 0 ohms tayo eh. Okay, balikan natin ha. Ay, wala pala dito. Nasa baba pala. Haba. Ayan, ito. Nakalagay dito. Okay. So nakalagay, the above equation, pinapakita lang natin there is mutual coupling. Now, if for instance, sabihin natin na ang impedance mo ZA is equal to ZB is equal to ZC, ibig sabihin, balance. Pag may balance ka, automatically ang positive and negative sequence mo ay 0. Pinakita natin dito na 0 siya. And ang 0 sequence mo, kahit anong mangyari, meron. And ang 0 sequence mo would be equal sa 1 ohm. Ito yung explanation doon. Hindi siya kagaya dun sa current at saka sa voltage. Ano ang rason doon? Kung babalikan nyo ang ibig sabihin ng impedance or kahit sabihin natin yung resistance lang, karaniwan, pag tinitingnan natin, bumabalik siya papuntang ground. Sa ground siya. Diba kaya nga ang drawing nyo madalas, voltage source papuntang ground. Then yung resistor or load nyo papuntang ground. So, ground ang connection natin. Pag ground ang connection natin, yung 0 sequence mo is equal to your actual impedance. Kaya 1 ohm siya. So, yun yung reason natin doon. Hindi kagaya ng current sa voltage, nag-flow siya sa neutral current natin. So, exception to the rule. Tatandaan niyo yan. Kasi balance yung ating load. So, ang aking positive and negative sequence ay 0. Pero ang 0 sequence ko ay 1 ohm. Palagi yan. 1 ohm ang 0 sequence. Eh, hindi naman actually 1 ohm. 1 man yung value nung given natin. Okay?
So, punta na tayo sa voltage. Tatlo yung voltage natin. So, paano natin gagawin yun? Eh, dito pa paano natin gawin dito? V0 is equal to 1/3 200 plus 346 plus 400. Ilan yan? So, ilan yung voltage? Tatlong ako lang kasi. 315 point. Tatlong ako yung Okay. Ano yung positive? Seven. Negative. Ayun yung uli. Same lang. Positive lang yung 160 po. Okay. Okay, pagkatapos nito, anong kasunod natin gagawin? So, mag-o-ohms law na lang tayo. Since, sabi, kailangan natin ng current. Wala naman sinabi lahat, di ba? Magnitude of current in any case. So, gamitin natin yung red. So, ano yung red ko? V0 over say 0 plus V1 over say 1 plus V2 over say 2. But take note, wala tayong V1. Kasi ang V1 natin is, wala tayong Z1 dahil 0 yon. So, pwede mong hindi na isama to. Hindi mo na isasama. Automatically yon. Ulitin natin hindi mo lang siya isasama. Dahil undefined yan. Diba? Pag dinivide mo ang number sa 0, undefined. So, tinatanggal na natin yon. And, yung proving yan, kung gusto nyo makita yung proving kung bakit yan yon, ito yun, nandito yan, sinabi dito. Ito yung gagamitin natin. IO say 0. At sabi pag equal, so EO is equal to IA say 0. E1 is I1 say 0. And E2 is I2 say 0. So lahat yun puro may 0. So kung kukunin natin siya in terms of red current, red ang kukunin natin, di ba? IR, ilan yan? IR 0 plus IR1 plus IR2. So ilan yung mangyayari natin dito? Ano yung IR2 ko? E2 over V2 over say 0, V1 over say 0, and V0 over say 0. Kailangan mo i-consider lahat yon kasi ang impedance mo is connected sa ground. Kaya mangyayari, yung mga voltages natin, lahat sila i-divide mo sa 1. So parang pinag-add ko lang yung tatlong yan. So ilan yung sagot?
Ano sir? 200. 200. Kasi 200 sir. Kasi 1999. 200. Wala na kasunod. 1999. Okay. Tatandaan nyo, meron tayong 4 na possible cases. Balance source, unbalanced load, balance source, balance load, unbalanced source, unbalanced load, and unbalanced source, balance load. Etong pangalawa, ito lang yung pwede mong gamitan ng per phase analysis. Yung conventional na ginagawa natin, yung ginagawa nyo rin sa periodic. Itong una, pangatlo at saka pang-apat, pwede mong gamitan ng symmetrical component method. Symmetrical component yan. Balance kasi source at balance yung load. Unbalance yung source at balance yung load. Or parehas unbalance yung source, balance yung load. Okay. If Y Y 3-wire or delta, ulitin natin if Y na 3-wire or delta, zero sequence is automatically zero. Huwag nyo na isolve yan kahit na mangyari. Wala kang zero sequence. If delta is balance, if load is balance, zero sequence is equal to value, while Z1 and Z2 is 0. And pagkuha mo ng current would be I0 say 0, E1 is I1 say 0, and E2 is I2 say 0. Yan lang yung kailangan yung tandaan, yung mga yan. Kasi yan lang yung pwede maglaro yung mga problem. Pag naging unbalance ang iyong source, if ang load mo ay balance, zero sequence component mo lang may value. Yung positive and negative is wala. And pag nag-solve ka nun, kailangan mong kunin yung positive, negative, and zero sequence. Ano yung ginagamit mo na impedance sa lahat nila? Pare-parehas lang, which is yung zero sequence mo, J0. If balance, source or load, so pag sinabi mong source or load, yung voltage source mo or yung load natin, positive sequence has value, while negative and zero sequence is always zero. Yan lang yung kailangan yung tandaan pag nagsusolve kayo. So ang pinakamahirap na pwede lumabas sa quiz nyo, ganyan. Mga ganyan lang. So may circuit ka, tapos solve ka. May question sa 10, 11, and 12. Sir, ano ito if balance source or load V equals to? Pag balance ang source and load, automatically ang zero sequence and negative sequence walang value, di ba? Isa sa statement natin yon na palagi pag balance ang system mo, wala kang zero sequence and negative sequence, positive sequence lang. Pero, exception to the rule, pag yung balance mo ay yung load. Pag yung load ang balance mo, zero sequence ang may value mo, ang negative and positive, wala. Pag nag-solve ka ng system na may balance load, yung zero sequence ang gagamitan mo nito. Pag 3-wire ka na Y or delta, wala kang zero sequence.
Bakit wala kang zero sequence? Dahil wala naman pupuntahan yung kuryente mo. Open. May questions? Sir, kanina may sinunod kami na IR equals B0 over system. Tapos kailangan yung B1 over C1. Saan na sir yung bago? Yung kanina. Bali nga yun. Hindi mo pwede yung gawin kasi undefined, di ba? Any number divided by 0 is undefined. So, hindi yun yung tama. Ito yung tama. Kaya nga pinura ko siya. Ito yung tama. Ito yung kailangan natin sundin. So, paano pag ginawa mong yellow to? Eh di, B0 over C0 plus A squared B1 over C0 plus A B2 over C0. Lalagay mo yung A squared sa yung A para makuha mo yung yellow. Para makuha mo yung blue, ano mangyari pag yung blue naman? B0. Over C0 plus A B1 over C0 plus A squared B2 over Kumbaga sir, nilagay na talaga siya ng 0. ng C0 sa baba. Sige, pa-kopya muna. Then, mag-answer na tayo nung 13, 14, 15. Pagpura na lang. Mamaya, pati pa. Bakit ano sir? Iba po yung ano dito, yung equation dito siya sa kay y dito sir, tsaka dito. Hindi po siya... Ulitin natin. Yung una, unbalance yung load. Ito, balance yung load. Since balance yung load, ito yung gagawin ko. Unbalance yung sources. Wala na reflection na ito. Tignan na ako yung reflection na ito. Serious ka ba? Okay na guys. So, tiriyan natin ulit, 14. Pukunin lang natin yung line current. O ano ibig sabihin ng CIS? Barangay. Angle lang yan. So, tatandaan nyo yan. Kasi sa board exam, lumalabas minsan ganyan, CIS. So, angle lang ibig sabihin. Cosine, imaginary sine. Diba? Kasi ang formula natin ng complex number is Real lang. yung real number plus j imaginary, wherein yung real number is magnitude cosine angle. Yung imaginary natin is magnitude sine
angle. Kaya CIS yun. So, naka-CIS tayo sa IA1 and IA2. Okay. Ano yung hinanap natin? IA. So, pati yung IA0 plus A1 Ay, sir, plus hindi po natin sasagutin yung 12. Ha? Yung 12 ba? Ano? Hindi po natin sasagutan. 12? Ay, nag-12 na ba? Ba't 11 sa akin? 14 na tayo eh. Tama di ba 14 na? Okay. 14 na. 13 na 13. 11. Ay, 13 sa inyo wala. Ha? 13 pa. So, ang pala isa ko. O sige, balikan natin 13. Sagot ako mula yung 14. Nasulat ko na eh. So, plus A squared IA1 plus IA2. Then, IC is equal to IA0 plus A IA2. Malagay. Sorry ah. Check ko yan. So, ilan yung aking IA, IP, and IC? Alin? Alin yun? Yung una? IA? 500? Bakit 500? 14.9864. 14 tayo 14. Baka yung 500 sa 13 yun. Sagutan mo yung 13 na. Bigay mo sa akin mamaya. Okay. 14.9864. 14.93. 98, sir. 64. Bar angle. Negative 29.98. 94. Ano yung IB? Bar angle. Negative 116.7264. Kulang na? Ito, DE. Tama si Baby kanina nung malaki yun. Eh kaso may A. Eh kaso may A. Eh, yung si sir, ano ba? 22.5102. 17.9. Bar angle. And yung huli, IC. 22.5103. 22.5103. Bar angle. 81.9900. 91.6.
99. Zero two. Zero to. Okay, 13. So, hinanap natin yung positive, negative, and zero sequence component ng line current. So, meron tayong IA, IB, and IC. So, ano yung aking IA0? IA plus IB plus IC. May 1/3 Kaya. Makita mo kaya lang sino ka. Then 15 alpha. 15. Isa lang hanapin mo sa 15 alpha o phase B, positive sequence component. Kaya na yan pa. Okay lang, sige alpha. Kaya mo yan alpha. Okay, ganun kita alpha. Kaya tatawagin kita palagi. Ikaw mag-alala, ganun lang naman mo. Allowed mo sa PRC. Allowed mo. May sulat, di ba? Pero sino? Alam siya kaso may solar. Bawal. Lahat ng solar power. Pwede namang ABC, pwede namang red, yellow, blue, pwede namang 1, 2, 3. Doon ka lang maglalaro. Hindi, yung pag may R1, R2, R0, ano na yung component mo? Ano yun? Sir, para daw po malalaman kung sa A-squared mag-positive po Nakakapakita wala yung matrix kanina, di ba? Pag sinabi natin, ay hindi, sige tuloy mo lang. Tama yan, sige tuloy mo lang. Mukha naman tama eh. Pag sinabi natin sequence component, di ba, ang ginagawa ng sequence component is with 1/3 ng red plus yellow plus blue. Pag zero sequence, wala kang dinadagdag. Pag positive sequence, magiging 1A squared. Pag negative sequence, 1A squared A. Yun ay pag yung line current or actual value gagawin mo component.
Pag yung component, gagawin mo actual value, edi 0 plus positive plus negative. Sa red or sa A. Pag sa yellow, 0, A squared positive plus A negative. And pag sa blue, 0, A positive plus A squared. Kasi ang positive sequence, ang rotation ko clockwise. Kaya 1, A squared, A. Pag negative sequence, 1, A, A squared. Meaning, sir, magkakaroon lang ng 1/3 kapag components din na Sabi, all. the line current. So, ibig sabihin, kunin mo rin yung B1, B2, C1, C2, B0, C0. Tapos, walang unit. Yung ata? Ito, sir, saan nakalagay kung ay, ito pala. Ay pa, ikaw ka sunod. Ipag-tingin. Ano ba sila lang kukunin ko dyan? IP1. What is the phase B positive sequence? So, ano bang phase B natin yung IP? IP1 na.
minus po yung 58, minus po ng 120. Tapos, sa 8. Pero ganda yun sa akin. Iyan ko. Pagkabalik ko sa Ayun. Bali pindo. Dito eh. Pagkuhan mo conjugate, imaginary rate. Dapat AIA1 kasi sa ICA, sa ICA, di ba ICA? Dapat Negative. Dapat negative na lang. Kasi di ba nag-minus ka ng 120? Nilagay ko si Twister. Ay, tama na. Too much ano daw, information. Hindi pa. Kasi nga yung 93. Okay, sa 1 Ano yun? Dito yun ang Kaya na, Alba? Sige. Sabi mo, support ha. Check natin kung tama yung ginawa niya. Tama ba? Parang hindi. So, ito yung ating zero sequence. Equal, di ba? Positive sequence, 120 degrees, di ba? Clockwise. So, ano gagawin natin sa 146 minus 120? Tama to. Tapos, minus 120 or plus 120. Pag plus 120 natin, 226. Which is, ba? Tama ba? Iba, sir, negative. Kasi di ba 146 to, di ba? So minus 120, ito tama yan. Wala tayong problema. Pag pinas ko ito ng 120, ilan to? 226.7872 or negative 86. Plus 120. 266 minus 360. And the negative, tama siya. Negative 93.
Sir, sa minus mo daw Pwede kami i-minus. pag-request na 1%. Oo. Tandaan nyo lang yung trigonometry, diba? Negative sequence, check natin. 58, so plus 120 and minus 120. At least alam natin kahit paano, alam niya yung sagot. Okay, alpha, 50. Kasi ay pa. Oo, alam ko kaya mo yan. Sana. Sige na, sagutan mo na. Pero bakit IP yan? Ito na nga yung IP natin eh. Ano ba hinanap natin? Phase B positive sequence. So, paano i-drawing yun? Ay, paano yun natin? Ay, iwan. Mas alam ko ba alam ko yun? Apat. Yan na. Ha? Okay. Gusto mo yung 16? Anong unit niyan, Alpha? Huwag niyo kalimutan lagyan ng unit, ha? Saan ko nakuha yung formula niyan? Ano inanap natin, Alpha? Phase B positive sequence, di ba? Ano yung nauna ko na alam? Yung IA1. Ano yun? Ng A. So, paano mo kukunin yung positive sequence ng B? One, masisira pa rin ako sa quiz niya. Ay,
Uy! Masisiro ka talaga sa pusi. Ito, yan. Yan lang hinahanap natin ha. Phase B positive. 16. So, parang yung sinagutan natin kanina, balance yung load natin, di ba? Ano ba sabi natin pag balance ang load? Balance load. Positive and negative is 0. Zero sequence is 8 plus 6. Okay? Then, punit daw natin yung IA, IB, and IC, di ba? IA, IB, and IC. Yung nauna natin, balikan natin yung nauna. Check natin. Anong connection natin? Naka-star, di ba? So, star is also Y. So, tatandaan nyo, star is Y. Delta, mesh. Isa na tawag natin. So, delta, mesh, star, Y. May mga terms yan. Karaniwan yan yung minsan lumalabas sa problem solving. Okay. Meron na tayo zero sequence, di ba? Meron na tayong value dito. So, ano gagawin ko lang? BA0 over, say 0, plus BA1 over say 1. Say 0 pala. Plus BA2 over say 0. Paano yung kasunod? BA0 over say 0 plus A squared BA1 over say 0 plus A BA2 over say 0. And yung uli, plus A BA1 over say 0 plus A squared over say 0. Pero may nakalimutan pala ako sabihin kanina. Yung sinagutan natin kanina na sagot is tama lang if ang connection natin is delta. So, yung number 11, i-assume yung delta yon. Tama yon. Pag delta, ano ba connection natin? Star, which is Y. Pag Y tayo at open yan, wala kang neutral current, di ba? So, wala kang zero current. Since wala kang zero sequence current, ibig sabihin, tanggal to, at saka tanggal to. Ang matitira mo lang would be yung positive and yung negative. So, ilan yung positive, negative, saka, ilan yung IA, IB, and IC. Sasagutan natin ulit mamaya yung isa. Tatanggalin ko lang yung zero. So, lagay nyo sa notes nyo na yung sagot natin na yun pag delta. Pero pag Y, mali yun, ha? Bakit ulit wala tayo yung BA0 over C0? Dahil nga ang connection natin is Y na open. So, zero sequence current is 0. Kahit sabihin natin na unbalanced yung source ko, 0 pa rin. So, ilan yung IA? Angle bar negative 36. 18, angle bar, negative 36.8699. 9. Okay. Yung kasunod,
point. 86. 82. For angle, Negative 136. 236 point. 92, 93. 200 or 100? 100. 136 point. 92, 96. Eh di muli, Negative. negative 136. Ano po yun? Diba sabi sir, taking confidence. Ba't na po yung 0, 0, 0? Dahil balance load. 3 equal impedance, 8 plus basic. So balance load. 26.51, 26 point. 51, 71, Angle. 85.0122. Okay, refresh lang natin Kasi may mga connections tayo, di ba? Yung una natin connection, Y, Y. Dalawang Y. Ibig sabihin, Y na source, Y na load. Ang ginagawa lang natin, pag unbalance yan, tapos balance to. Since open yan, wala kang neutral, zero sequence current is 0. Then positive and negative impedance, 0. Ang matitira mo lang is zero sequence impedance. So, ano yung formula natin ng pagkuha ng current natin? Di ba magiging EA, EA EB, and EC, di ba? So, wala kayong una, yung 0. Ang matitira mo na lang is I1, Z0 plus I2, Z0. I1, Z0 plus I2, Z0. And ganun rin dito. Pero dadagdagan mo ng multiplier tong B at saka C, di ba? Positive sequence. So, A squared, A, ito A squared. Pag ang connection mo ay open Y. Pero pag ang connection mo ay Y yan, pero may neutral line ka, tapos unbalanced to, and balanced to, hindi na ganito yan. Ang mangyayari na yan is EA is equal to I0, C0, plus I1, C0, plus I2, C0. Meron ka ng kasama na zero sequence. Basta merong neutral line. Pag ang connection mo ay delta Y, ano mangyayari? Kagaya lang siya rin nito. So tatandaan nyo, delta or Y na open, wala kang zero sequence current. Palagi above yon sa other statement. Palagi. So ibig sabihin, delta or Y open, wala kang zero sequence current. Kaya tinatanggal natin yung I0, C0 dito. Pero pag Y to Y ka, tapos may neutral, meron kang zero sequence current. Mapa-unbalance yan or balance, meron pa rin. Kaya pag binalikan natin yung kanina nating example number, ano number ba yun? Ito yun, diba? Yan. Number 12, ano mangyayari sa number 12 natin? Tatanggalin nyo lang yung I0, yung V0 over J0. Tanggalin nyo lang. Yun na yung sagot na tama. Okay. May tanong. Symmetrical components. Okay. So, pag nag-quiz tayo dito, more or less, mga 50% and above na tayo. Sana. So, sa Thursday, we will be having our second quiz. Ang coverage ito lang, symmetrical components. For items, ang pinakamahirap na siguro yung mga ganito, yung may circuit analysis ng konti.
Pinakamadali yung direct substitution, kagaya na itong 13 sa 50. Kaya ina-expect ko mga 50% kayo, di ba? Ha? Pag ganito. Kasi pakiramdam ko dito baka medyo malikong pa kayo ng konti. Pero sasama natin yun, siyempre. Baka, ewan ko, baka 4. So, 4 na items yon sa Thursday, ah.